Part 10. Nakaupo lamang ako sa sofa habang nag-iisip ng plano si Greg, kung paano iligtas ang anak namin. Kanina nang gumising ako mula sa pagkakatulog ulit, bigla akong naduwal na ewan, nakaramdam din ako ng hilo at palaging mainit ang ulo ko pagdating kay Greg. Nakapag-isip-isip ko na rin, I decided not to leave him behind, but doesn't mean, I already forgive him, even if he kneeled down a couple of times I can't just forgive him. I already call my friends and tutulong sila sa pagliligtas natin mamaya kay Dan. Sabi niya, humarap siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Why are you trembling? He asked. Ngayon ko lang din napansing nanginginig ako, ewan ko kung bakit. Siguro kung hindi kami umuwi ng Pilipinas sana kasama ko pa, ang anak ko ngayon, simula ko. Naging seryoso ang mukha niya. Pwede ba wag na muna nating pag-usapan yan, mas importante, ang kaligtasan ng anak natin, sabi niya. Nag-aalala ka nga ba talaga? Nabigla ako sa tanong kong iyon. Dumilim ang mukha niya dahil sa tanong kong iyon. Why are you asking me like that? He's my son. Pagalit na sabi niya. Binitawan niya ang kamay ko at saka tumalikod. Mahirap ba talaga Seong patawarin ako? He asked. I don't know, may parte sa akin na ayaw kang patawarin sa hindi ko malamang dahilan, wala din akong tiwala sa'yo. Sagot ko. Why? Why do you have to be this heartless? You keep on telling that to my face, when it was you who's heartless in any way. Why can't you just forgive me? Why do you keep on responding to my kisses and words if you don't trust me? He said. Bakit ang hirap Seong patawarin ako? Tatangapin ko lahat ng galit mo, pero bakit pati ang anak ko? Bakit pati siya ipagkakait mo sakin? Tumulo ang luha ko sa huling tanong nito. Oo nga't naging masama ako sa'yo, sinaktan kita at pinahirapan, pero tinanong mo man lang ba ako kung okay lang din ba sa akin iyon? Tanong niya ulit. Pagal itong tumawa, pero kita ko ang lungkot sa mga mata nito, namumula ang mata niya hudyat na iiyak na ito. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, gusto mo ba talaga akong makasama? Yumuko ako. Pinigilan ko ang sariling sagutin ang tanong niya, dahil baka magsisi lamang ako sa isasagot ko. I'll prepare the annulment papers next week, but before that let's save our son Fisher. Sabi niya, agad na napaangat ang tingin ko sa kanya. Malamig ako nitong tiningnan. Parang pinipiga ang puso ko, hindi ko na alam. Bakit anong problema sa akin? Nagiging madalas na ang pagiging mayritahin ko at mood swing. Madali lang din akong menas. Iniwan ako nito sa sofa nang nakatunganga lang, naguguluhan na ako, bakit ako nagiging ganito? May sakit ba ako sa pag-iisip? Hindi naman ako ganito noon. Tumayo ako sa sofa at sinundan siya pero agad ding napahinto nang makaramdam ng hilo. Greg, yun ang huling nasabi ko bago dumilim ang paningin ko at napahiga sa sahig. Greg's POV. Umalis ako sa may sala nang hindi makatanggap ng sagot mula sa kanya. Maybe she loves someone else, that's why it isn't easy for her to forgive me. Nasa pinto na ako nang bigla ako nitong tawagin. Greg, tawag niya sa akin pero agad ding napatigil nang bigla itong nahimite. Mabilis ako tumakbo sa pwesto niya at sinalo siya bago pa mabagok ang ulo nito sa sahig. Tawag ko habang tinatapik ng mahina ang pisngi nito. Damn, she's not responding. Kinarga ko siya at agad na lumabas ng penthouse, sumakay ako sa elevator at pinaidot ang ground floor. Nang makaabot doon halos takbuhin ko ang exit ng hotel para lang makapara ng taxi. Napansin ko din ang dugo sa gitnang bahagi na parte ng binti niya. Pinaupo ko sa upuan si Ana para ayusin ang suot nitong bestida. Manong sa hospital po tayo. Sabi ko, nagbigay na agad ako ng bill para hindi ko makalimutan mamaya. Binilisan naman ng manong driver ang sasakyan nito. Nang makaabot sa hospital agad kong binuksan ang pinto at kinarga ulit si Ana papasok doon. Nurse, I need help. My wife please, she's bleeding, sabi ko. Agad naman silang kumuha ng stretcher at isinakay si Ana doon. Hinarang ako ng isa nurse at pinaghintay sa gilid. Chinek lamang siya ng doktor at saka na siya pinalipat sa private room niya. Nasa room 509 po ang asawa niyo sir, sabi nung nurse na tumulong sa akin kanina. Agad akong nagtungo doon at pumasok sa kwarto. Nakahiga na ito at natutulog.
Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na nag-obserba sa kanya kanina. "Are you the husband?" Tanong niya. "Yes, Doc. What happened to my wife?" "Is she okay, Doc?" Tanong ko. "She's perfectly fine, mister. Actually she's 4 weeks pregnant, congratulations." Masayang sabi ng doktor. Agad akong nakaramdam ng saya. "I swear I won't let you leave me, ngayon pa na may pangalawang anak na tayo." Hinawakan ko ang kamay niya at hinaplos ang ulo nito. "But I have to tell you mister," mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya, "she needs to avoid stress at makakapagpabigat sa kalooban niya. I'll give you the medicines she needs to take." Pampakapit sa bata, sabi ni Doc. Nag-bleeding din siya dahil sa stress, kaya iwasan po ang pagpapastress kay mommy, paalala ulit niya. May ibinigay siyang race eta sa akin at mga dapat kong bilhin para sa kanya at sa baby namin. Nag-excuse na muna ang doktor dahil may pasyente pa siyang aasikasuhin. "I'll save our son, you should rest here," sabi ko sa kanya kahit tulog na naman ito. I texted her parents at sinabi na buntis ito at sila na muna ang mag-alaga. Sinabi ko rin na nakidnap si Dan at kailangan namin iligtas. I waited 4 minutes at nang makarating ang parents niya ay umalis na agad ako. "I promise I'll bring back Dan safely, and we will live our lives peacefully after this. I won't let you go, hindi kita pakakawalan. I love you so much and I can't afford to lose you and my son. I'll be your source of strength from this day onwards, because that's what husbands do." I kissed her picture on my phone and dialed Uno's number. "Prepare the car, pupuntahan na natin sila," sabi ko at enough na ang call. Sumakay ako sa taxi at nagpahatid sa company building nito. Kung sino man ang nasa likod ng pagkidnap sa anak ko, I'll make them pay, mark my word. Idinilat ko ang mata at agad na sumalubong sa akin, ang amoy ng meditsina at ang puting pader. Nasaan ako? Inikat ko ang paningin saka, huminto ito kila mom at dad na nakaupo sa may sofa at mukhang malalim ang iniisip. Nasa gilid naman si Kendall at may kausap sa phone. "Mom," tawag ko rito. "Oh my God, how are you feeling? Are you okay now?" Agad na tanong nito at lumapit sa akin. "Why? Nasaan po ako?" I asked. Agad na bumalik ang alaala ko kanina, I lost my conscious earlier. "Si Greg," tanong ko. "He's on his way to save Dan. You know what, you need to rest. Kailangan niya ng baby mo at ikaw," sabi ni mommy. "Baby?" tanong ko uli. Napatingin ako sa tiyan at hinawakan ito. "You're 4 weeks pregnant, anak." And sabi ni Greg na, hindi ka daw muna palalabasin sa hospital habang wala siya. Sabi ni Dad. "He's out there saving our son while me." Anong gagawin ko rito? I need to do something. I need to go, Mom. Sabi ko at tinanggal ang pagkakatusok ng Eve sa kamay at pilit na tumayo pero pinigilan nila ako. "No, hindi ka pwedeng umalis, makakasama sa baby mo." Pigil ni Mom. "Pero Mom, hindi ko sila pwedeng pabayaan, Mommy. Please, ayokong." Humikbi ako habang dahan-dahan tumulo ang luha sa mata ko. "Ayokong mawala sila, Mom," umiiyak na sabi ko. Tumingin sa gawi ko si Kendall. "Let her, tita, makakasama rin naman sa kanya kung dito siya," at iyak ng iyak, hindi ba? Pangungumbinsi ni Kendall at kinindatan ako. "No, she will stay and that's final." Maautoridad na ani ni Dad saka na tumalikod at bumalik sa sofa. "Mommy please," pagmamakaawa ko. Ngumiti na lamang si Mom at tumango. "Naiintindihan kita, pero mas important rito ang kapakanan ng bata na nasa sinapupunan mo, anak. Makinig ka na lang muna, okay? Magiging ligtas silang dalawa, besides tumulong din ang kaibigan mong si Nikki at ang boyfriend niya." Pagpapagaan ni Mommy sa loob ko. "No, kailangan may gawin ako, hindi ko sila pwedeng pabayaan." Maya-maya umuwi saglit sila Mom para kumuha ng gamit nila at dito matutulog, kaya ito na ang oportunidad kong makaalis at puntahan sila. Si Kendall lang ang kasama ko, buti na lang at hinayaan niya ako makalabas at pinahirap ng damit niyang extra. "Thank you for this, Ken," pasasalamat ko. "Quits na tayo," she winked. Nginitian ko na lamang siya saka na umalis. Unang akong nagtungo sa kondo para kuhanin ang cellphone, buti na lang at may mensahe si Nikki about sa location nila, ilang oras na ang nakakalipas.
Nagmadali akong umalis at kinuha ang susi ng kotse sa gilid ng kama at nagtungo na sa parking space. Nag-drive ako papunta sa location na ibinigay ni Nikki, nasa isang cargo ship sila medyo malayo rito. Binilisan ko ang pagdadrive. I'm sorry baby, kapit ka lang muna kay mommy, we will save your kuya and daddy, okay? Hold on tight, sabi ko sa sarili habang iniisip ang kaligtasan ng anak. Ang kailangan ko lang ay iwasang masuntok at tiyan para hindi ako makunan at iba pa. Nang makapunta doon puro putok ng baril, ang narinig ko, pinark ko sa malayo, ang sasakyan na ginamit sa kadahan-dahan naglakad at agad na nagtago nang makitang may papunta sa pwesto ko. Doon na tayo sa yacht. Papagalitan tayo ni boss at ni Ma'am Nikki niyan. Narinig kong sabi nung isa, agad akong lumabas at nagulat sila dahil sa pagsulpot ko tinutukan pa nila ako ng baril. I'm Nikki's best friend, sabi ko agad. Paano namin masisigurong kaibigan ka nga ni ma'am at hindi kalaban? He asked. I scanned for our photo in my phone at pinakita sa kanila iyon. Kaibigan nga, sabi nung isa. Sumunod ka na lang po sa amin, sa likod ka lang para hindi ka mapahamak, sabi nung isa. Nakuha ba nila ang anak ko? Tanong ko. Ligtas na po ang bata at nasa kamay na ni Ma'am Nikki, yung lalaki naman po ay nandoon parent sa yate at nakikipaglaban. Sabi nung isa. Nakita ko ang mga patay na katawan sa gilid tuwing nadadaanan namin. Ma'am Nikki, sigaw nung isa, napatingin sa gawin namin si Nikki at nanlalaki ang matang tiningnan ako. What are you doing here, sigaw nito sa akin. Mama, sabi ni Dan at umiiyak na nagtungo sa akin. Oh my God, my son, are you okay? Sinaktan ka ba nila? Tell me where it hurts, okay? Umiiyak na sabi ko. Let's go home na po, umiiyak na sabi niya. Uuwi tayo, okay? Well, make sure Papa's okay, sabi ko. Si Greg, I asked, why are you here? Hindi ba't buntis ka? Makakasama yun sa bata, sigaw ni Nikki. I know, pero hindi ko rin maatim na maghintay na lamang habang siya naman ay inililigtas, ang anak namin, sabi ko rin. You're so stubborn, sabi niya at dinala ako sa gilid. I need to see him. Dito lang kayo, dadakpin lang namin ang tita mo, sabi niya. Tita ko, tanong ko. Yes, she's the mastermind of this. She planned it and kasama na doon ang anak niya. She wants you to divorce your marriage to your husband, so that maipakasal niya si Britney sa kanya, kwento ni Nikki. That bitch. Gagawin niya talaga ang lahat makuha lang ang gusto niya. Haharapin ko sila, sabi ko. Binitawan ko ang kamay ni Dan at agad na ang tungo sa nakadaong na speedboat. Nasa di kalayuan ng yacht, hinabol pa ako ni Nikki pero agad kong pinaandar ang makina ng speedboat at minaobra patungo sa yate. Tanging galit ang nararamdaman ko ngayon. Hindi pa ba sapat na ipinahamak nila ang anak ko at sila mom binalak pa nilang patayin? Malapit na ako sa yate, nakita ko ring nakatayo sa gilid ng railing si Greg, ang pinsan kong si Britney na parang may pinag-aagawan. Tatawagan ko, sana si Greg, nang bigla iyong sumabog. No, sigaw ko, napayuko ako dahil nalakas ng pagsabog nito. No, hindi pwede, hindi maaari. Greg, no, my husband, no. Sigaw ko. Hindi ko inalintana ang nakasunod na speedboat na panay tawag sa akin. Ang asawa ko. Hindi. Napaluhod ako sa speedboat. Hindi maaari, umiiyak na sigaw ko. Nasundan pa iyon ng ilang pagsabog bago tumigil. Naramdam kong may tumalon sa speedboat at kinuha ako papatayo. What the hell? Muntikan na yun. Sigaw ni Nikki. Ang asawa ko, si Greg, umiiyak na sabi ko. Niyakap na lamang ako ni Nikki. No, ang asawa ko Nikki, umiiyak pa rin na sabi ko. Ang hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang nilamon ng dilim ang paningin ko. Nagising uli ako na nakahiga sa hospital bed, agad na hinanap ng mata ko ang asawa pero wala ito. Mom, tawag ko kay mommy na nakaupo sa gilid ko at natutulog. Anak, how are you? She asked. I'm fine, ang baby ko po. Si Dan po. How about Greg, how is he? He's okay, right? I said, hoping for an answer. Your baby is fine. Dan is with Kendall at the cafeteria, while Greg, the police investigator, said walang katawan na naiwan sa yate, but may damit roon na sunog na and it was confirmed na sa asawa mo yun, malungkot na sabi ni Mom.
You're joking mommy, Greg is fine. Pamimilit ko. Yumuko lamang ito sa harapan ko. Akmang magtatanong uli ako nang may kumatok sa pinto, sumilip sa gilid ang nito ang ulo ni Nikki, she smiled sadly. Can I talk to her tita? She asked mom. Tumango lamang si mom at iniwan kami. How are you? She asked. I'm fine, thank you for helping me by the way. I sincerely said. You're welcome, what are friends for? Nakangiting sabi nito. May inilapag siyang maliit na paper bag sa kama ko. What's this? I asked. It's from your husband, she said. Greg, how is he? He's okay right? Tanong ko ulit. Gaya din ni mom ay yumuko at hindi mapigil ang umiyak. I'm sorry, I shouldn't have told him that. Umiiyak na sabi niya. Hindi sana siya susunod sa yate kung hindi ko yun sinabi, I'm so sorry it's my fault. Sisi niya sa sarili. Anong bang pinagsasabi mo? I asked. He's gone? Wala na ang asawa mo? We didn't find his body, dahil siguro na sa kailaliman na iyon ng dagat ang katawan niya, sabi niya. Gone. Sinong namatay? Walang namatay Nikki, buhay ang asawa ko, kasama ko pa siya nung isang araw, nag-away pa nga kami. My tears started to roll down my cheeks, and the memories of him in that yacht, how the yacht exploded in front of me, where he was, all of it is still fresh in my mind. What did you say to him? I asked. I told him that it was your aunt's fault, why there was an accident in your parents' flight and she causes the death of his father too. Kwento niya. Death of his father. When did his father died? Death of his father. Kailan? I asked. It's the same day when your son got kidnapped. She said. Those bitches. Wala silang pinalampas. Mga hayop. How about my husband's body? Did they recovered it? Tanong ko kahit na sinabi niya na kanina I need to prove, may theory kung walang katawan may pag-asa pang buhay ang asawa ko. They didn't, as what I have told by the police officer na naatasan sa investigation, sabi niya.